Oh, so yun na nga, good day mga bossing ko. Ngayong araw hindi muna tayo magpapapagayo dahil walang hangin. At meron nang dalang siyo, pichik muna tayo. Kung sino ka mang Richard ka, salamat. Ang ganda ng aking damit. Kumikinang sa dilim. Mga bossing ko, punta nga pala tayo ng dagat ngayon. At para naman meron tayong maiulam, yan nga pala ang aking ama. Nakaredy na. Kami nga pala ay paalis na at nagmotor na kami. Bali meron nga pala muna kaming dadaan ng isang kasama dito sa sikretong lagusan ng mga pogi. Pinababa nga muna ako. Gawa ang daan ay lubak-lubak. Uka. Naglakad na nga ako. At ito na nga ang ating kasama. Shoutout sa'yo, Kuya Udo. Kasama na nga namin at pupunta na kami ng dagat. Pogi muna ng kaunti. Sabay labas ng kantuhan. Nandito na nga kami sa Barangay Abong. Manguhuli ng hipon. Samahan nyo kami. Tignan nyo kung gaano kadami yung mahuhuli namin. Shoutout nga pala sa mga taga-Abong. Malapit na kami sa dagat. May sinyas na nga ang aking ama. Nagsibabaan na kami. Medyo madami nga kaming dala dito. Ipadlock muna natin yung motor kasi sabi may nangunguha daw ng motor dito. Naglakad na nga kami. Kaunting papugi uli. Husay na naman, papaldo na naman kami. Ang ganda nga pala nitong dagat dito. Pwedeng pasyalan. Bali ang gagawin nga pala namin ay kami ay maglalambat. Shoutout sa'yo, Daddy. Lulusong na nga kami. Simula pa nga laang ay nagulo na ang lambat. Ano ba yan? Sa pagkakataon niyang ngari ay itinatali na at kakarkarin na puntang laot. Sinamahan nga lang namin ang Kuya Udo hanggang sa abot namin yung tubig dahil hindi kami marunong lumangoy. Dini nga sa pagkakataon na are ay hanggang bewang pa lang yung tubig. Papogi muna saglit at ito na nga palalim na ng palalim. Wala stick! Kita nyo naman ang pormahan ng Kuya Udo. May salbabida ang gawa si styrofoam. Bali nakarkar na nga namin ito ng 100 metro. Idudugsong na namin yung isa pang 100 metro. Dito nga sa pagkakataon na ito pinapanood na lang namin ang Kuya Udo. Dahil baka kami malunod. At dito naman, kita nyo naman, ulo na lang ang nakausli. Wala stick, napakalalim. Dito nga muna kami tumambay ng aking ama. At itong aming dalang gamit. At napakaganda nga pala. Ito at nakita namin ang aming mga tropa. Dito nga sa pagkakataon na ito, nag-ipon muna kami ng kahoy. At sinindihan na rin dahil dito daw ay sobrang lamok pag dumilim. Wala stick pansit. Ito na nga at naikanana namin ang aming lambat. At nagsimula na nga ring dumilim at dumami na ang kasama namin. Naghuntahan lang kami. At dini nga sa pagkakataong iyan ay ako'y nilamok na. At dito naman dahil gabi na mangingilaw na ang aking ama. Nang pamain sa kawil,
Pero pinabalik ako dahil sobra daw tinik. At dito nga sa pagkakataong ito ay nakahuli na ang kasama namin. Napakagaling! At dito nga ay naghahanda na ang Kuya Udo at medyo madilim na rin. Bandang alas 7 na ng gabi yan. At ito na nga at amin ang papandawin. Nasa tubig na nga kami. Napakadilim. Dito nga ay nagkita kami ng isang baby na isda. Kawawa naman. Pang-ulam ka mamaya. At dito nga ay 10 times 2 ko na ang paglalakad namin. Parang si Sonic the Flash. So yun mga bossing. At bago namin makuha ito na nga, nagpakita na ang isang malaking isda. Hindi ko alam kung anong tawag diyan. Basta yan mamaya ay masarap na pangulam. Maya-maya nga ay may nakita kaming isang uri ng katang. Ito nga pala ang tinatawag na kasag o blue crab kung tawagin. Masarap daw tong sabawan, malinamnam. Hindi pa nga nakakalayo ay nagkita uli kami ng isang kasag. Walastik, papaldo ata tayo ngayon. Diyan nga pala mga bossing ko ay dahil hindi tayo marunong lumangoy ay hindi na tayo sumunod sa malalim. At nung nahuli na nga itong kasag na ito at nailagay na sa balanan, ay hindi na nga tayo sumunod at delikado na rin. Dito naman ay pumunta ako sa aking ama kung ano na bagang nangyari. At yun na nga sakto't nakahuli siya ng isang hipong swahi. Dito naman sa pagkakataong ari ay sumama ako. Dini sa aming dalawang kasama para pandawin ang kanilang lambat. Walastik, nandyan na nga kami. At ano yun? Dahon pala. Akala ko isda na. Sayang. Yan ang mga bossing ko, titinaas na't kasag na naman. Ano ba yan? Pero yan yun na, pang-ulam din yan eh. Wala nyo kung ano yung sumunod. Eh di kasag na naman. Sira na yung lambat sa dami ng kasag. Pero ayos lang daw kasi paldo naman. Paldo na naman si Lolo. Kasag na naman. Sa di nga kalayuan may mag-asawang kasag na naman. At lumipat ako doon sa kabila at kasag na naman. Na may kaunting isda. Nga pala itong kasag sa pinakamahirap tanggalin kapag nasa lambat na. Kasi madaming tusok-tusok yung katawan nito. Nasisira yung lambat. Ito nga ay hirap na tanggalin yung kasag sa lambat. Abot ata ng 5 minuto kada isang piraso. Tapos yung isda ang natira na lang ay ulo. Itinapon na nga lang pala ito kasi wala nang makukuha dito. Kasulaan nyo guys yung sunod na mahuhuli namin. At napakaliit na kasag na naman. Dito nga yung kasunod ay isa namang ibang klaseng isda. Hulaan nyo kung ano yan. Isa yan sa pinaka nakakalaso na isda kung kakainin mo. Tawag nga pala dyan ay butete. Ay naku. Salamat nga pala sa walang sawang pagsuporta dito sa aking munting channel. Yaan nyo, pag tayo'y umasinso, bibigyan ko kayo ng papagayo. Ito nga ay kasag na naman. Hindi na nanawa. Pagkanto nga pala mga bossy, na ang mga kasag ay maliliit. Tinatagtag nga pala ang sipit nito. Dahil wala naman tong laman sa payat nito. Tila nga pala, puro baby yung nahuhuli natin. Ayaw ngang lumabas ng mga magulang nito. Ayun naman nga at pumaldo tayo pero ang liit pa rin. Hindi ko rin nga pala alam kung anong tawag yan sa isdang yan. Pero masarap daw yan iulam kapag sinabawan. Ang sumunod nga ay kasag na naman. Wala nga palang katapusang kasag yung nahuli natin dito. Pero
Pero paldo na naman si Lolo. At ito ba nga ang isa sa mga uri ng katang. Napakahirap kapag nahuli mo na. Dahil kung yung isa ay matinik, mas matinik pa ito. Ang tawag nga pala dito ay kayungkong. Sa puntugang iyan ay kami lilipat na dahil papandawin na namin yung isa pa naming lambat. Pagkakataon niyang iyan ay hinahanap namin yung isang lambat kasi ito'y nakalag sa kanyang pinagtatalian. Pero pasalamat na rin tayo at hindi ito nakalayo. Hulaan nyo nga guys kung anong nahuli namin dito. Isang napakaliit na kasag. Di yan nga, chinecheck na namin kung meron pa ba itong laman. At nagpakita na nga ang isang napakasarap at napakalaking pangulam. Kung sasabihin ng iba na maliit pa yan, pero dito sa amin, dahil dito lang kami sa tabi ng dagat naglalambat, ay paldo ka na pag nakakuha ka ng ganyan. Pagkatapos nga pala namin dyan, ay nagmerienda muna kami ng isang ginataang labong at isang karne. Yan nga pala yung mga bandang alas 12 na. At mga alas 2 na kami nakauwi niya. Dito nga ay nagpakita na ang mga huli namin. Kita nyo naman at puro kasab. Bali yan nga palang mga huling yan ay doon lang sa mga kasama namin. Kasi kaming dalawa ng daddy ay wala pang sariling lambat. Nakapan daw nga sila ng isa pang malaki. Hindi na ako sumama niyan dahil antok na ako. Biruin nyo naman, alas 2 na ng madaling araw nung nakauwi. Pero paldo na naman si Lolo. Inilabas pa nga at pinakita sa camera ay walas teka, lucky ah. Bali, sasama na nga ng Kuya Mario ang kanyang huling-huli dito sa dalawa niyang napandaw. Kita nyo naman, lampas 1 kilo din yan. Paldo, pero puyat. Sa mga pagkakataon yan mga bossing ko ay nagbabalak na kaming umuwi. Dahil malapit ng mag-umaga. At yan nga pala yung huli ng Kuya Udo. Madami-dami rin pero mas madami yan sa Kuya Mario. Aldon na naman si Lolo. Bali mga bossing, dyan sa pagkakataong yan pagkatapos yan ay umuwi na rin kami. Dito ko muna puputulin yung video. Salamat ng marami.